Hi, I'm Rob. I'm 28 years old from Marilao, Bulacan. Before becoming an Amazon VA, I am an real estate sales agent. And then I become also an office worker. And then I go back to being a sales agent again with a different industry naman, freight forwarding and customs brokerage. Di ba may notion na malaki ang pera sa logistics, sa mga ganyan? Tama ba? Or mali ba? Yes, meron naman, merong mga, alam mo yun, mga black hat strategies din pagdating sa ganyan. And yeah, kung masipag ka, like kung sales agent ka, the more client you have, the bigger yung income potential. However, ganun din kalaki yung stress niya. Bakit? Ano ba yung ginagawa mo? Ano ba yung mga tasks mo doon sa dati mong work? So usually I coordinate sa clients ko, sa supplier namin, sa mga service provider namin. So, ang dami mong kailangan kausapin, ganyan. And then, pag may delay sa deliveries, may delay sa importation, sa exportation, may sira yung truck na magdi-deliver. So, ayun, lahat ng problema. Bagsak siyempre sa sales agent. So, ayun, medyo na burnout, ganyan. Kaya, naghanap ng ibang opportunity ako sa online. Oo, minsan yung mga ganyang sales, pag may mga hitting the targets, diba? Isa yan sa kinakastresan. So, yes, the monthly quotas. Oh, monthly quota. So, if it's okay to ask, paano ba yung salary mo nun? May fix ka na or based lang sa sales? May fix naman ako, pero alam mo yun, hindi siya ganun kalaki. And then, meron namang commission. So, parang yun yung hahabulin mo para ma-reach yung goal mo na income, syempre. Lalakihan mo yung sales mo. Kailangan doon pero talaga may fix naman. Oh. Yeah. At least merong backup, 'di ba? Pambayad din ng mga basic needs natin yung sa starting na salary. So, paano pala yung setup? Pumupunta ka pa sa office nyo or sa work from home ka lang? From Bulacan to Manila, Manila kasi yung office namin. So, ganun ginagawa ko before. Kaya, ayun, traffic din. Pagod ka na sa biyahe. Pagod ka pa sa work, hindi din siya naging positive sa akin. Kaya, ayun. Paano yun? Nagko-commute ka or nagda-drive? Yes. Commute lang siya. Okay. So, ilang years mo ginawa yon? Nung nagka-college kasi ako, Manila to PUP din. So, 4 years siya. And then, nung nag-work ako, another 3 years. More or less, 8 years akong nag-commute. 8 years nag-commute? So, nakakapagod yun every day? Bulacan to Manila? Yes. Ayun, nagdagdag sa burnout ko yung traffic, ganyan. Kasi papasok pa lang, 3 hours to 4 hours na yung gugugulin mo, then pauwi pa. Very unproductive siya kasi 6 to 8 hours kang nakaupo lang sa jeep, sa bus. So, nakakapagod nga talaga yun. Mentally draining siya and physically. Pero matanong ko sa'yo, Rob, ano yung experience mo or specific thing na nangyari sa'yo na nagkaroon ka ng turning point na gusto mo na mag-change ng career? First, yung pandemic, yan. So, lahat tayo nagkaroon ng time sa sarili, nagkaroon tayo ng chance na, kasi nasa bahay lang tayo eh. So, ako, I take the opportunity na mag-aral ng ibang skills, na humanap ng pagkakakitaan online. Since nasa bahay ka lang, you have more time for yourself, more time for your family. So, ayun. And na-bump ko yung isang page about sa pagiging VA. Kaya nagkaroon ako ng idea about sa online freelancing. Oh, tapos nakita mo sarili mo na maybe this is something that you see yourself doing? Yes. Kasi nasa bahay ka lang and then, ayun, wala nang traffic, hindi na ako mamumroblema sa oras ko na kung malilate ako, hindi na ako gigising ng maaga, hindi na ako mag-e-effort na prepare for breakfast, ganyan, maaga ka gigising, madaling araw. Very efficient for my time na. Correct. Hindi lang efficient, no? Very convenient din. Ang daming time na magagawa mo. Kasi pag wala na yung pagsagising, sa pag-commute, paghanda ng pagkain, lahat pwede mo nang gawin sa bahay. Correct. Tapos paano pala yun? Pandemic ka nag-enroll? Yes, pandemic ako nag-enroll. Nung nakita ko kasi yung video, yung YouTube channel ni Nikki B, I see myself na mas okay to kasi hindi ganun ka-technical yung requirement. Unlike sa pagiging
graphic design or video editor. And may course naman, ayan nga yung ASVA. So, naengganyo ako. Bumili agad ako ng laptop sa Shopee. Wow, sa Shopee Partida, pa. sa Shopee lang ako bumili ng laptop kasi nga pandemic that time. So, ayan, naging decidido na ako na mag-change ng career. Ano pala yung naging transition mo dun sa other work mo? Nagpaalam ka na? Nung nasa kalagitnaan ako ng course, sabi ko, nagagamay ko na siya, tapos ko yung product research. Nagpaalam agad ako ng immediate resignation dun sa boss ko. Kakahiya nga kasi papasok lang ako that time from pandemic, work from home kami, and then after several months pumasok ako para lang mag-resign. Anong sabi ng boss mo? Wala naman, okay naman sa kanya, kaya kahit sinabi ko immediate siya, hindi na ako nag-render ng time. Very thankful na tinanggap naman niya agad, at least nakapagpatuloy ako sa course tsaka sa paghahanap ng clients. Kumbaga nandun na yung giggle and eagerness mo to start a new career, Yes. na mag-shift, simulan na anuhin na yung mga modules. Elite class ba ang kinuha mo or advance? Basta yung walang coaching. Advance. Parang self-study. Advance, ayan. Sorry, Advance. kalimutan ko na. That's okay. Then, how was the advanced modules for you? May part ba na hirapan ka or overwhelmed? Nung una, ayun nga, medyo mahirap kasi syempre, sarili mo lang yung aasahan mo kung paano mag-aaral. But because of my batchmates, ganyan, meron kaming GC. So, nakakapagtanungan kami, nakakapag-provide ng tips, ng mga suggestion kung paano namin mas maintindihan, kung paano namin mas matatapos yung course. Ayun, very thankful ako sa batch ko that time kasi very supportive talaga each and every one of us. Oh, nice. Yan talaga ang isa sa cultures natin ay yung magtulungan. When you're inside the ASPA Masterclass, Elite Man or Advanced, we have a lot of resources of knowledgeable people about how to navigate the Amazon seller platform. You've mentioned na may mapagtatanungan. Ano ba yung natanong mo inside the community or sa batchmates mo? Marami, from siguro sa pag-optimize ng online presence namin like LinkedIn, yung paggawa ng portfolio, up to product research, lahat, SEO, very supportive, very helpful pag meron kang questions, approachable sila, ganyan. Walang competition, ganon. Walang gatekeeping. Friendly competition, like siguro pabilisan matapos or pabilisan makahanap ng client, but still friendly kasi hindi naman nag-aagawan or hindi naman naggigilan. Wala namang tinatagong info, parang ganyan. Yeah, I agree, no? Parang serves as a motivation when you are seeing someone na pursigido, push, na-feel mo yung energy, gusto mo, ikaw na din, no? Lalo na pag merong nakaka-win ng client at sinishare sa community. Yes, correct. If you could share to us, meron bang naging struggles ikaw sa pag-study ng mga ASVA modules as you go along a way? And how did you solve those challenges? Yes, maraming challenges kasi syempre bago sa akin yung industry, bago yung mga terms, bago yung system. So, ang ginawa ko since in-experience yun nga sa e-commerce, nag-aaral ako bukod sa ASVA, naghanap ako ng online references ng mga tanong ko. Bukod sa pagtatanong sa community, syempre I have to collect data, I have to collect information para at least marami akong knowledge na sa mga tanong ko para mas maliwanagan. Nag-enroll din ako sa Helium 10 na Freedom Ticket course. Nag-enroll ako sa mga Skillshare, sa mga online courses iba-iba para at least mas marami akong references, yung mga Udemy, ganyan. So gumastos good ka thing talaga. kasi may marami nag-share. Yes, gumastos ako and may mga free naman siya. So I take advantage of it. Good thing din sa batch namin, marami nag-share ng information like free courses, mga news about Amazon, ganyan, mga tips and tricks nila. So, overwhelmed ka sa simula, pero if you know how to organize yung mga information na nare-receive mo, good thing is, ayan, marami kang makakausap, marami kang kasama, lalo sa batchmates namin. So, very thankful ako that time kasi yun nga, marami akong napagtanungan, marami akong na-research about Amazon V. I love that you are willing to invest your skills and knowledge. Ang dami mong mga in-enrollan, Udemy, Skillshare, yung sa Helium 10. Yes. And I'm pretty sure nung pay-off naman talaga yan as put it into work, nag-take action ka talaga maghanap ng clients. Gaano ka katagal
mo pinag-aralan tong mga to kasama na ASVA module? As far as I remember, September 2019 yun, nag-enroll ako. October, tapos na ako. May certificate na ako ni ASVA, and then by November, nag-start na ako sa first agency ko. Siguro 2 months. 1 month akong nag-aral, additional 1 month sa paghahanap ng clients. Parang pursigido talaga lahat ng time ko, parang ginugol ko doon para at least ma-fast track ko yung pag-aaral ko and yung pag-acquire ko ng client. Kasi syempre nag-resign na ako, wala na akong source of income. I pressured myself in a good way naman para at least, di ba, hindi ako matenga ng mas mahabang panahon sa pag-aaral. Yeah, I get what you feel. The adrenaline is there. There's no, pag wala kang plan B at plan A lang talaga, pupursiguduhin mo talaga. May adrenaline, may rush na gagawin mong lahat. Whatever it takes. Yes. No excuses. Magandang push Yes. ka sa sarili. That's true. Leap of faith kasi yung ginawa ko, kasi okay naman yung income ko that time dun sa nagtatrabahuhan ko, pero I still crave for more eh. And para mabawi ko yung oras ko, hindi lang siya nasa traffic, hindi lang, alam mo yun, I want my time to be efficient talaga. Yeah, and it's good that you know what you want sa self mo. And pag alam talaga natin anong gusto natin, the universe will somehow give it to us. Yeah. We will do the work. Which what you did, Rob, diba? Yun ang talaga mga rewards sa ating mga hard work. I'd like to know naman, kamusta naman yung journey mo sa paghahanap ng clients? Naging mahirap ba? Of course, syempre, mahirap na ngayon mag-aral kasi wala ka namang coach. And then, pagdating sa client, syempre hindi mo alam kung tama ba yung sinasabi mo. So, kung ano lang yung napag-aralan ko, by textbook, by may references, yun lang din yung sinasabi ko. Ayun nga, since wala akong BPO experience, so yung communication skills ko hindi naman din ganun ka-fine pagdating sa pag-English speaking, dahil yun nga yung mga client ko naman dito sa Pilipinas, mga Pinoy naman, so I don't have a chance to practice my English speaking skills. But yun nga, pinilit ko talaga na kahit mga sila foreigner, sinasabayan ko na lang kahit barok, madalas yung pag-i-English ko. Tapos ayun nga, bago sa akin yung industry. So, hindi ko alam kung tama yung sinasabi ko, kung tama ba yung mga terms. Basta, bato lang ako ng bato. And then, ang ginawa ko is, parang interview talaga ako nung nag-interview para masanay ako. And then, learn from my mistakes, kung ano yung mga pagkukulang ko from past interview, ini-improve ko for the next time. Until, yun nga, makuha ko na talaga yung right client para sa akin. I think what I notice about you, what really worked is your confidence and tiwala mo sa sarili mo. Yun eh. Yes. Lakasan na lang ng loob. Correct. Yung tiwala talaga sa sarili. Kaya alam naman natin na, di ba, may mga things naman na hindi sa atin, strength natin, pero yung linalabanan natin sarili natin. Yes, that correct. We have a goal. Pumasok ka dito para magka-client, work from home, mag-earn. And ginawa mo talaga. And pag gano'n ang pinapakita mo sa client mo, yung confidence mo, sila rin, nagiging confident sa'yo that, this person, kaya niyang gawin yung job. Yes. You have the can do the job attitude. Parang ganyan. Uy, I love that. Nakikita ko na rin yan sa mga job bows, yung mga I can do it attitude. Yes. Ano yung una mong niche na yon? More on account management, account specialist, yung role ko talaga lagi. More on seller central, technical jobs like contacting support, creating listings, ganyan. Case log. Optimizing listings. Yes, case logs, ganyan. Account health issues, more on ganyan yung naging work ko noon. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Nung nagsisimula ka, ano yung feeling mo? Na i-intimidate ka ba? May part of it na nahirapan ka? Just for the newbies out there, para lang magkaroon sila ng expectations, ganun. Yes, of course. Since bagong nga sa akin yung ganun talaga eh. Parang wala ka ng choice kundi aralin mo eh. Dapat kahit hindi mo alam mo, or you have to do your due diligence para mag-research and para mag-reach out din sa community. Kasi very supportive naman sila. So kahit nag-work ka, gina-guide ka pa rin nila. Yun din yung kagandahan sa ASVA. And then very thankful din na yung first work ko is maganda yung naging foundation ko, yung training ko, kasi yung account manager na napunta sa akin, tinitrain niya talaga ako.
hanggang sa, ayun, kaya ko na. And then, be honest lang din na kung hindi mo kaya talaga, learn how to ask help sa mga tingin mo para at least hindi ka magkamali. Kasi syempre, baguhan ka, so mahirap pagkamali kasi account ng client yon. It will cost them, tapos baka mamaya matagal ka rin sa job mo. So, explore but ask help. Ganyan. Yes, I agree. Dapat nag-a-ask tayo ng help. If yung mindset mo na, alam mo na everything, it's ego. Ego yung ganon. Yes. But if honest tayo sa sarili natin, it's also integrity. Kasi kunyari, mag-oo tayo sa hindi natin alam paano gawin. Ako, yari ang business ni client. Yeah. Correct. Yes, it's nice to see that someone from who's struggling sa commute, this is the reason bakit, diba, Amaze Nation keeps on doing what we are doing because of people like you. Now, I'd like to know, Rob, how has your life changed? Ganong katagal ka na nag-Amazon VA pala? Since 2019, yun nga yung first client ko. And nag-enroll ako sa ASVA 2019. So, 5 years. Tama ba? Ano nang mga napundar mo? 4 to 5. Sa 4 years, 5 years mo? 4 to 5 years, ganyan. First, naging master ko yung skill ko. Mas marami akong natutunan. And then, dito ko na rin nakilala yung wife ko sa agency ko before. Siya naman ay Amazon manager. So, pareho kami ng line of work. Yes. Before kasi, nagtitrain ako ng mga newbies sa agency namin. So, doon ko siya nakilala. And then, nagkaroon kami ng baby. Ganyan. We have built a family through here. And then, ayun, we have a lot of investment na rin sa iba't ibang businesses. Ito, nakapagpatayo din ng house for my parents. Ganyan. And then, ayun, continue, acquiring assets para sa future. Ganyan, retirement plan. So, very life-changing talaga yung nangyari. I believe, hindi lang sa course, hindi lang sa community, kundi may tulong din ni Lord yung nangyari sa akin kasi it's a big leap of faith and I pray for it na sana huwag ako bitawan ni Lord sa gagawin ko kasi nga it's more on taking risk kasi hindi ko naman alam kung magiging successful ba ako, kung mag-work out ba yung pinag-aralan ko, but I put faith kay Lord tsaka sa ginagawa ko. Bongga ka, hindi lang client tsaka finances and mga ano ang nangyari sa'yo, pati dun mo na-meet yung wife mo? Grabe, siguro yung title na to. Amazon VA, nagka-life, love life, nagkaroon ng wife, kinasal. Yes. Wife mo na yon naging student ng ASVA or dun lang from the agency? Sa agency lang kami nagkakilala. Parang Amazon support siya before, yung mga sumasagot sa cases natin. So, meron siyang idea sa loob, technically, kaya naging account manager siya. And then, tinrain ko lang siya about sa SOPs ng agency, ganyan, sa mga ins and outs ng mga clients namin before. Kaya, ayun, doon kami nagkakilala. Oh my gosh, nakakakilig daw to. Kaya ikaw. And then, ayun, magkatabi kami ng desk up until now. So, every day, every night, magkasama lang kami. Pero hindi kami nagkakasawaan. Oh my God, nakakakilig naman doon. I love your story, Rob. Talagang nag-change yung life mo, 360, no? And yung sinasabi mo kanina, yung leap of faith. Leap of faith, ganyan. Yeah, hindi mo alam anong mangyayari, pero tiwala ka lang na maganda ang kakalabasan ng lahat ng hirap mo. And you deserve it. Sometimes we are just, one decision away para magbago yung life natin. Like kung mag-enroll ba ako sa ASVA, ang mahal naman. I believe 10K siya before. So pandemic, syempre financial challenges nandyan. Tapos bumili pa ako ng laptop sa Shopee, around 40K yun. So di ko alam kung scam ba siya, pero yun talaga. Sometimes we are just one decision away lang talaga to change our lives. Ganyan. Thank you for that reminder. Lalo na sa mga viewers natin that one decision away. Yeah, one decision away. Sobrang ganda nung phrase na yon. And for sure, magtatanong ng mga people sa comment section, 4-5 years na Amazon VA, magkano nga bang sinasahod pag ganun nakatagal? Siyempre, kaya na umabot ng 6 digits. Hindi ko alam kung confidential ba na kailangan sabihin yung amount. Pero yeah, 6 digits kasi
I have 2 agencies, premium agencies. So, ayan, basta 6 digits siya, ganyan. Tapos, plus investments namin. Nag-invest kasi kami sa mga expanding businesses. So, parang nagkaroon kami ng instant few clients din yung equivalent niya. So, parang yung pera namin yung nag-work na sa amin. So, hindi ko na need mag-hoard ng maraming clients. Okay na ako sa 2 agencies ko kahit hindi siya direct. At least meron akong stable na income. Unlike kasi pagka nag-direct ka sa client, syempre hindi mo alam. Yun nga yung tinatawag na feast and famine. Malaki nga yung sahod mo pero hindi mo alam kung kailan ka bibitawan ng client. So, yun yung mahirap. At least ngayon, nasa premium agencies ako. So, more on stability talaga yun. You're an epitome of an example that there is stability in freelancing as long as tuloy-tuloy mo lang, meron kang specialized na skills. Pero kung wala kasing specialized skills na it's gonna be vague yung journey mo sa freelancing. Yes. Thank you for being that example. And Rob, if you can give us an ultimate message to our viewers right now before we end this interview, ano yung mabibigay mong mensahe para sa amin? Pray, have faith sa pinaniniwalaan mo kung anong religion ka man. Have faith and then always pray, always prepare, learn from your mistakes, and always remember your biggest why. So yun naman yung pinakauna sa ASVA, biggest why, lalo pag dumating yung mga challenges. Hindi naman madali na kung nasaan ako ngayon. Like, I feel okay na ako. I'm living the life that I dream. Hindi siya naging madali. It still requires sacrifices. So, ayun, embrace the challenges, embrace the journey, and ayun, learn, prepare, have faith siguro, ganyan. Basta alamin mo yung gusto mo, and ayun, pagbutihin din yung trabaho para at least magkaroon ng trust sa yung mga papasukan mong company, and be truthful sa work mo. Like, aim to provide value sa mga clients, ganyan. So, ang dami ko pwede sabihin, pero ayun, basta lahat ng motivation, pag nandyan na yung mga problems, yung mga challenges, lagi mo lang iisipin talaga lagi yung biggest why mo. I love it yung sinabi mo na embrace the challenges. Mga iba kasi iniiwasan ng challenges pero hindi nila alam, doon tayo mag-grow. Comfort zone is the dangerous area. That's correct. And I like na sinabi mo yung pagbutihan natin ng trabaho sa mga kliyente. Kung gusto natin ng high rate, gusto natin ng magandang, diba, pay from a client, ayusin natin ang trabaho. Yes, correct. Thank you so much, Rob, for being here and gracing us with your presence. I love your inspirational message. Now, my last question to you, are you a proud ASVA member? Yes, of course. Proud na proud. Thank you, ASVA. Thank you, Amaze Nations, sa pag-open up sa akin ng opportunity na to na maging Amazon VA. Thank you so much for watching this video. If you want to know more about freelancing, follow us on our Facebook, TikTok, LinkedIn, and Instagram page. And if you have any inquiries, just contact the number on your screen. This is your Amaze Nation brand ambassador, Nina, and with Amaze Nation, we provide life-changing learning for extraordinary living. See you next time.